Ang kaninang pumapadyak sa unahan ay umurong ng umabante si Monami kaya ngayon ay 2-2 na sila. Gayunpaman, minaliit ni Midesuji ang kakayahan ni Yuto dahil natalo nga umano niya ito kahapon sa huling bahagi ng karera. Dahil doon ay nagpakitang gila si Yuto para patunayan ang sarili kay Midesuji, ngunit hindi sang-ayon si Kuroda sa ginawang pag-urong nito gayong kasabay na umano nito si Naruko sa pagpadyak kanina. Dapat nilusutan na umano nito si Naruko at sumama kay Monami lalo na at 2 na sa Sohoko ang nasa unahan at sinusubukang tumakas. Ang kailangan umano ng Hakone Academy ngayon ay habulin ang mga iyon gamit ang pinakamaraming siklista na kaya nila, pero sinabi ni Yuto na pakiramdam niya ay hindi pa niya kaya ang tarik ng mga bundok sa unahan sa ngayon. Nagulat si Kuroda at naisip na dahil palaging kalmado, competitive, at magaan ang loob ni Yuto ay nakalimutan niya na first year pa lang ito at matagal na itong nagsikap sa harapan mula nang pumasok sila sa mga bundok. Sinabi sa kanya ni Yuto na mas makabubuti kung siya ang sasabay kay Monami dahil kapag malapit na umano ang finish line ay baka magtangka lang itong hamanin si Monami at subukang itulak yun sa gilid. Dagdag pa ni Yuto na siya na ang baalang pumigil sa dalawa pagkaabante ni Kuroda, at habang kinakaya pa ng mga binti nito ay patuloy lang nitong haharanggan si Midesuji. Maya-maya pa ay umarangkade na si Kuroda, at habang nagaganap iyon ay sinasabi naman ni Yuto sa kanyang sarili na kaya rin siya umatras ay dahil may mga bagay na medyo nakapagpabago sa kanya pagkatapos magbisikleta at makipaglaban kasama ang team ng 3 araw. Pero bago tayo magpatuloy ay ipapakilala ko muna sa inyo ang Yusini. Ito ang aking palaging pinagkakaabalahan kapag may mga gusto akong panoodin na anime. At ang maganda dito ay hindi lang anime ang meron sa application na ito dahil pwede din kayo manood dito ng movie at sports. Kaya kung gusto nyo din ng may maganda pinagkakaabalahan ay i-click nyo lang ang nasa pin comment sa baba, salamat. Bago magsimula ang karera, ang tanging iniisip lang ni Yuto ay ang manalo laban kay Onoda, pero ngayon ay gusto niya na ang jersey ng Hakone ang manalo kaya niya pinaabante si Kuroda. Aminado si Yuto na hindi magiging madali para sa kanya na mag-isang pigilan sina Midesuji, pero ang lahat ay nakasalalay sa kung gaano niya kayang pigilan ang mga ito kaya nang umarangkade si Midesuji ay agad niya itong sinundan. Napansin ng ilang manunood ang ginawang iyon ni Yuto, pero halata na rin nila na pagod na ito. Naubusan na rin si Yuto ng stamina bar at ng tubig kaya halos tumamba na ito sa panghihina at panlalabo ng mga mata, kaya inasar at tinuwanan na lang ito ni Midesuji. Pinaambuyan pa ito ni Midesuji na hindi umano nito kailangang magpatuloy dahil mapapatawad naman umano si Yuto ng mga senior kung hihinto na ito sa pagpadyak lalo na at first year pa lang naman ito. Natigilan si Yuto sa sinabing yun ni Midesuji at pagkatapos ay bumalik sa alaala niya ang araw kung kailan siya nakapasok o naging miyembro ng team. Bilang first year pa lang ay sinabi ni Kaneko na malamang ay ipapagawa sa kanya ang mga trabahong mahirap at mabibigat, pero sigurado umano ito na makakatulong yun sa team kaya binigyan siya nito ng payo na kahit gaano pa kahirap ang mga bagay ay huwag siyang susuko. Dahil doon ay nagkaroon si Yuto ng lakas, nang bigla naman umarangkada si Kimari. Ginamit niya ang lakas na iyon para habulin ito at sinabing hindi siya susuko, pero nagsalita si Midesuji at sinabi kay Kimari na wala na silang oras para makipaglaro kaya ipagpapatuloy na umano nila ang paghabol. Ngunit tumangging sumama si Kimari at si Midesuji na lang ang pinaabante nito dahil naging interesado umano ito sa kalamnan ni Yuto na dapat ay pagod na pero patuloy pa ring kumikilos. Hindi inintindi ni Yuto ang mga sinasabi ni Kimari bagkus umarangkada ito para habulin sana si Midesuji, ngunit hindi na siya tinigilan ni Kimari dahil sa pagnanais na mahawakan ang kanyang mga muscle pero iniiwasan niya ito. Dahil doon ay tuluyan ng iniwan ni Midesuji si Kimari habang sinasabi sa sarili na ang lugar sa unahan ay para lamang sa mga taos pusong nagnanais manalo, kaya ang mga kulang sa lakas, ang mga natalo ng estratehiya, at ang mga may ibang hinahangad wala umanong lugar doon. Nagawa namang makahabol ni Kuroda kay Monami at doon ay ikinwento nito ang ginawa ni Yuto. Nang mga oras na iyon ay nasa likod lang nila si Naruko na kanina pang sumusunod kay Monami, sapagkat hindi umano nito hahayaan na makalusot ang Hakone Academy. Nasa huling bahagi na sila ng kabundukan at wala ng 10 kilometro ang layo ng finish line. Sina Onoda at Imaizumi ay nasa unahan at pilit dumidistansya sa mga nasa likod, kaya naisip ni Naruko na kahit kaunting pagkakamali ngayon ay pwedeng makaapekto sa kahihinatnan ng laban. Kahit parang wala umanong nangyayari ay punong-puno ng tensyon ang sitwasyon kaya pakiramdam ni Naruko ay parang nag-aapoy ang kanyang kalooban. At dahil ang tingin sa kanya ni Monami ay hindi naman siya ganon kagaling umakyat ay pinakitaan niya ito at hinamon pa ng karera, bagay na tinanggap naman nito. Ngunit bago pa tuluyang makalayo ang dalawa ay sinabi ni Kuroda kay Monami na tapos na ang paligsahan nito kaya itigil na umano ni Monami ang pakikipagkarera kay Naruko sapagkat wala ng dahilan para tanggapin ang hamon nito. Pagkatapos ay sinabi ni Kuroda kay Naruko na alam niyang kaya nito hinahamon si Monami ay para pagurin iyon bago makarating sa finish line kahit pa ang kapalit ay ang sarili nitong pagod o pagkatalo. Natawa na lang si Naruko at sinabing hindi ganoon ang plano niya dahil papunta naman talaga siya sa unahan ng karera at uunahan niya si Monami.
Iyon ay dahil may isa umanong lumang pangako si Naruko na hindi pa nito natupad noong nakaraang taon, kaya tinutungo nito ang unahan para tuparin iyon ngayon. Bahagyang nagtaka si Kuroda sa sinabing yun ni Naruko at inisip na baka nagdadrama lang iyon, pero sinabi nito na hindi magagawa ni Naruko na maunahan si Monami. Hindi na siya pinansin ni Naruko bagkus sinabi na lang nito ang tungkol sa patakarang ginawa umano niya para sa laban nila ni Monami upang maging mas masaya. Bawal muna umano ang dalawa laban sa isa hanggat hindi pa nila ang mga iyon naaabutan. Ibig sabihin ay hindi pwedeng makialam si Kuroda pero kapalit yun ay may isusuko rin umano si Naruko. Kapag natalo umano siya ay mananatili siya sa likod ni Kuroda hanggang sa makarating siya sa finish line. Agad na pumayag si Monami sa patakarang iyon, bagay na hindi pa rin sinang-ayunan ni Kuroda sapagkat masyado umanong delikado. Gayunpaman, hindi pa rin nakinig si Monami at ipinagpatuloy pa rin ang laban nila ni Naruko kaya hindi nagtagal ay umarangkada na ang mga ito, pero dahil likas na climber si Monami ay naungusan agad nito si Naruko. Habang pumapadyak ay tinanong niya si Naruko kung gusto na ba nitong sumuko sa karerang iyon dahil nakikita na umano niya ang kahihinatnan ng laban nila. Hindi nagpatinag si Naruko sa sinabing iyon ni Monami sapagkat wala umanong kahit anong magiging resulta sa mundong ito na makikita bago pa man yun mangyari. Mas binilisan pa ni Naruko ang kanyang pagpadyak nang biglang sabihin ni Monami na mas magaling pa pala umano si Naruko kaysa sa inaasahan niya kaya hindi niya inakalang ganoon kasaya ang makipaglaban dito. Natawa na lang si Naruko at sinabing mahilig din palang gumawa ng pasabog si Monami, at sa tuwing nakakasabay umano siya rito ay parang may apoy na nagliliyab sa loob niya. Ngumiti si Monami sabay nagpasalamat kay Naruko para sa masayang laban na iyon. Pero sa kasamaang palad ay tapos na umano ang karera nila dahil malamang ay maabyutin na umano nila ang mga nasa unahan pagkalampas nila sa susunod na ruta. Doon umano aabante si Monami ng todo at hindi na umano siya masasabayan ni Naruko. Hindi man niya alam kung ano ang plano ni Naruko, pero ang hamanin siya nito sa paahon na iyon ay isa umanong pabiglang sugal. Aminado naman si Naruko na sumugal siya, pero hindi pa umano tapos ang laban nila. Pagkarating ng dalawa sa tuktok ng bundok ay sabay silang nagulat nang makita na wala na sa bahaging iyon ang mga nangungunang siklista. Dahil doon ay sinabi ni Monami na mukhang tama nga si Naruko na hindi pa nga tapos ang karera nila bagay na ikinatuwa naman ni Naruko. Inakala kasi umano ni Monami na makakahabol na ito sa parteng iyon ng bundok, at sinabi pang sa mga ganong karera ay naaapektuhan ang resulta kapag sinusubukang hulaan ang mga mangyayari. Para kay Naruko, inaasahan umano nitong maaabutan nila ang mga nangunguna sa bandang dulo, kaya nga niya hinamon si Monami. Dagdag pa nito na sigurado siyang nakita na ni Monami ang mapa. Pagkalampas nila sa dalawang susunod na liko ay pansamantalang matatapos ang akyatan at magiging patag ang daan. Doon naisip ni Monami na isa ring sprinter si Naruko kaya lugi man ito sa akyatan ay magkakaroon naman ito ng chance sa patag. Hindi makapaniwala si Monami sa estratehiyang iyon ni Naruko, pero kahit ganon ay tuloy pa rin ang kanilang laban kaya umarangkada na ito habang naroon pa sila sa paakyat para kahit papaano ay makalamang. Sa sobrang bilis ni Monami ay halos hindi na ito mawabol ni Naruko, pero nang makalampas sila sa unang liko ay nagulat si Monami dahil mula doon ay hindi niya pa rin natatanaw ang dalawang nasa unahan. Nagpatuloy ito patungo sa pangalawang liko, habang ng mga oras na iyon naman ay sinasabi ni Naruko sa kanyang sarili na kailangan pa niyang magtiis dahil isang liko na lang at matatapos na rin ang paakyat na daan. Sinasabi rin ito na kailangang manatili sina Onoda at Imaizumi na wala sa paningin ni Monami hanggang sa makarating sila sa patag na daan. Pagkatapos ay mas binilisan pa ni Naruko ang kanyang pagpadyak, at habang unti-unti nilang nararating ang tuktok ay nararamdaman niya na medyo lumalakas na ang hangin. Gayunpaman, hindi nabahala si Naruko dahil kaibigan naman umano niya ang hangin, ngunit laking gulat niya nang maalala niya na kaibigan din ni Monami ang hangin kaya ng mga oras na iyon ay mas bumilis pa ang takbo nito na animoy CGI model dahil sa mga pakpak nito. Hindi nagtagal ay narating na ni Monami ang pangalawang liko, pero bigo pa rin ito na makita ang dalawang siklistang nangunguna kaya binati na nito si Naruko sa pagkapanalo. Bago tuluyang umarangkada si Naruko sa patag na daan ay tinanong muna ito ni Monami kung bakit hindi ito nag-alinlangan. Sumagot si Naruko at sinabing hindi naman sa wala siyang pagdududa, at inamin na sa totoo lang ay mahirap ang mga kondisyon at halos hindi niya nakinaya, pero sumugal pa rin siya at nagpersige. Ngunit hindi sana niya kayang manalo sa sugal na iyon mag-isa. May isa pa umano siyang pinusta at iyon ay ang potensyal ng mga kakampi niya. Wala sana umano siyang laban kung hindi ng mga iyon binilisan ang pag-akyat sa bundok ng higit sa inaasahan ng Hakonei Academy, at kung hindi ang mga yun lamang ng malayo sa patag kung saan siya pinakamalakas. Inamin din ni Naruko na habang nagkakarera sila ay patuloy siyang nagdasal sa isip niya na sana ay bilasan pa nina Onoda at Imaizumi. Maya-maya pa ay umabante na si Naruko sa patag na daan at naiwan si Monami na humihingi ng tawad kay Kuroda habang tinatanaw ang kalangitan. Kasabay niyon ay naalala niya na hiniling kanina ni Kuroda na mangako siya na kahit magkaaberya at mukhang si Naruko na ang mananalo ay huwag siyang magpadalos-dalos, sapagkat hindi naman umano kailangan. Dagdag pa nito na sa karerang iyon, bago pa umano makarating si Naruko sa finish line ay susuko na iyon.
Hindi nagtagal ay tuluyan ng nakahabol si Naruko kina Imaizumi at Onoda, bagay na ikinatuwa ng mga ito. Dahil proud si Naruko sa kanyang sarili ay nagmayabang ito kay Imaizumi hanggang sa mauwi sila sa pag-aasaran. Natawa na lang si Onoda sa dalawa at nagpasalamat kay Naruko dahil kahit mahirap umano na makarating sa unahan ay nagpersige pa rin ito, kaya ngayon ay pumapadyak silang tatlo sa unahan ng Inter-High. Manghang-mangha naman sa kanila ang mga manunood dahil sabay-sabay silang pumapadyak sa natitirang 7 kilometro bago ang finish line, at kasabay nyon ay natutuwa ang mga ito dahil malapit na umano nilang matupad ang pangako nila. Habang natutuwa ay naalala ni Onoda ang ibinigay na payo sa kanya noon ni Makishima at sinabihan din siya na mangarap lang siya. Biglang naramdaman ni Onoda na parang wala umanong hanggan ang pag-agos ng lakas at tapang mula sa kanya. Bagamat may mga kalaban sila sa likuran at wala pang kasiguraduhan, pero kapag pinuno umano niya ang sarili niya ng lakas ng pangarap, pakiramdam niya ay kaya niyang harapin kahit anong hamon. Umabante na siya kapantay ng dalawa at doon ay pumwesto na sila para lampasan ang mga kalaban nila sa patag na bahaging iyon. Ngunit lingid sa kaalaman nilang dalawa ni Imaizumi na habang nagdadraft si Naruko ay sinasabi nito sa kanyang sarili na baka hindi na sapat ang natitirang lakas nito. Hindi nagtagal ay narating na nila ang palusong na daan, kaya umabante na si Imaizumi para magdraft sa kanilang tatlo.